So, ang ating Pangulo ay tao din. Pero kung titingnan po natin, napakadami na pong nagawa niya. Subukan niyo po, mga kapwa ko mahal na Pilipino, sundan niyo po ang mga programa ng ating gobyerno. Ang dami na po niyang na-accomplish. Hello sir, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, nandito po kami para makunan po namin kayo ng opinion about sa nangyayari po sa Pilipinas. Okay. So, unang-una muna sir, ano po pala yung pangalan niyo sir? First of all, I would like to greet every Filipino citizens. Isang mapagpalang pagbati para sa ating lahat. Ako po si Marlon Mendoza, Chairman of One Movement Incorporated, a civil society group helping the government to uplift the nation. Ayan. Sir, first question namin sir, pabor po ba kayo sir na maipasa na po itong economic provision ng charter change? Wow, so exciting. So again, I'm not against about the charter change kasi hindi naman po bago yan dahil even noong 1987 Constitution, nagkaroon din po tayo ng reforma sa ating saligang batas. So kung nakikita naman natin ay makakatulong to sa economic provisions ng ating bansa for economic development, bakit hindi po natin suportahan? So dapat maging open-minded po tayo. At lagi ko nga pong sinasabi, kung wala tayong babaguhin sa dati nating ginagawa, yun pa rin yung resulta na atin ma-achieve. Ito po ay base sa prinsipyo po ni Albert Einstein. If you will do the same thing over and over again and expecting bigger result, ang sabi niya po, isang baliw, isang insane. Kaya kung kailangan po natin ng pagbabago, kailangan i-analyze po natin yung result for so many years. Bakit hindi tayo umaangat? So after analyzing, dapat mag-adjust po tayo. And this is now the best time na magkaroon po tayo ng reforma para po sa ating economic provisions. Ayun. So maraming salamat sir. So next question namin sir, dahil na pirmahan na po ng ating mahal na Pangulo ang Centenarian Act Law na kung saan pag nagkaedad ka ng 80 years old pataas ay makakatanggap ka ng 10,000 pesos. Every 5 years yun sir, makakatanggap ng 10,000 pesos. At pag nag-edad ka naman ng 100 ay makakatanggap ka ng buong 100,000 piso. So ano po yung masasabi nyo dito sir? Nakakatuwa pong balitang yan dahil ang puso ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay para sa kapakanan ng ating mamayang Pilipino. Siyempre, ngayon, bukod pa sa meron tayong 100,000 for Centenarian, and prior to that, meron pang extra. Yes, sir. So, malaking bagay po yan. Maraming taong matutuwa at matutulungan, of course. Kaya, napakaganda po ng layunin ng ating mahal na Pangulo para sa kapakanan ng ating mga nagkakaedad na, at parating na rin tayo doon. Ayun. So next question sir, ano po naman ang masasabi nyo dahil napakaraming nabigyan ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng sariling titulo ang ating mga magsasaka? Wow! Magandang development po yan kasi siyempre po hangarin po natin noon pa na umangat ang mga magsasaka natin. Dahil kung ikukumpara natin ang magsasaka natin sa ibang bansa, may yaman po ang mga magsasaka pero napakatagal na ng panahon na hindi umaangat po ang buhay nila. Siguro through this program, may inspire po sila, mamomotivate at mabibigyan ulit ng panibagong sigla, pag-asa dito sa bagong Pilipinas dahil nabigyan po sila ng titulo. So magandang programa po ng ating mahal na Pangulian. Suportado po kami. Ayun. So next question naman sir, sabi po kasi ni former President Duterte ay ihihiwalay niya daw ang Mindanao sa Pilipinas. So ano naman po yung komento niyo dito sir? Unang-una, napakahaba na po ng kasaysayan ng Pilipinas at hindi na po natin kakaila na
ang Pilipinas ay binubuo po ng tatlong malaking islands, Luzon, Visayas, and Mindanao. So hindi na po siya matatawag na Pilipinas kapag naiwalay ang Mindanao. At siyempre po, dapat ang layunin natin at layunin din ng ating mahal na Pangulo na pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino, tapos iiwalay mo pa ang Mindanao, ano na po ang pagkakaisa at pag-unlad na tinatawag natin sa isang bansa na tinatawag na Pilipinas. Kaya hindi po sa akin isa pong bangungot o isang kabaliwan ang paghiwalayin po at ihiwalay natin yung kapwa natin Pilipino taga Mindanao sa Visayas at Luzon dahil iisa lang po tayo. Dapat the more all the more na magkaisa tayo, magsama-sama para sa pag-unlad ng ating bansa. Na yan po ang layunin ng ating butihing Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayun. Sir, may tanong pa ako. Sir, ano pa ba ang kaabang-abang po na, kasi marami po nagtatanong na kesyo daw wala pang nagagawa ang ating Pangulo. Ano pa bang kaabang-abang na gagawin ng administrasyon? Actually, sa totoo lang, isang mahabang proseso po ang tinatawag na ganap na pagbabago. Wala pong tinatawag na overnight success. Kung ang Roma po was not built in one day. So, meaning may proseso po yan. At hindi po kagad na kinabukasan pag-upo niya ay nandyan na po ang pagbabago. So, kung titingnan po natin at hindi po tayo nakatuon sa mga tinatawag natin na marites or fake news, minsan kasi mas nag-i-enjoy ang Pilipino sa mga chismis at marites eh. Pero kung susundan po nila sa Presidential Communication Office, sa Bongbong Marcos account at Bagong Pilipinas account, napakadami pong accomplishment na po ang nagawa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sobrang dami, sobrang pong sipag niya. Walang pahinga, walang weekend. So, minsan nakakatawa, minsan lang siya makapag-enjoy ay nasisita agad, pero hindi tinitinan ng tao yung 99.99% na accomplish niya. So, ang ating Pangulo ay tao din. Pero kung titingnan po natin, napakadami na pong nagawa niya. Subukan niyo po, mga kapwa ko mahal na Pilipino, sundan niyo po ang mga programa ng ating gobyerno. Ang dami na po niyang na-accomplish. Kung pag-uusapan po yung mga parating, at alam ko this year po makakaroon ng mga massive infrastructure development. Tapos may mga ginagawa po tayong reforma for climate change adaptation para sa climate change at saka sa environmental protection. So kami rin bilang NGO ay umaagapay din po sa ating gobyerno. Nag-iisip din po kami ng paraan para at the same time hindi lang umaasa kundi po tumutulong din. Kaya kami din po ay marami pong mga inisyatibo na ginagawa para po makasabay sa pagtulong po sa pag-angat ng ating bansang Pilipinas. Napakadami po, ayaw ko lang pong maudlot, pero abangan nyo po this year, magkakaroon po tayo ng massive economic development po ng ating bansa. Ang gawin nyo na lang po kung wala po kayong may tutulong sa ating mahal na Pangulo, sa ating gobyerno, ay manalangin. Iwasan na po natin yung manumbat, magalit, at ang gawin na lang po natin, ipanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo, ang ating bansa, para pag nakita po ng Diyos, ang ganyan ang puso po natin lahat, para sa pagbabago, mabibless po ang ating bansang Pilipinas. Ayan. Last question na lang, sir. Last question. Anong masasabi niyo, sir, sa kay mahal na Pangulo na lang, kay PBBM?